Hello mga Mari, good morning. Ayan, panibagong vlog tayo para sa ating para sa mga may balak mag-apply dito bilang lady driver sa Qatar. Pagpasensyahan niyo na po, nasa kwarto po ako. Pasensyahan niyo na, isang kilong eye bag ko po. Kaya ito mga Mari, kung may balak po kayo maging lady driver dito, may mga po tayo, may mga rules po tayo sa agency, may mga age limit sila, pero kailangan muna, i-prepare natin na kailangan may passport po muna. Yun ang pinakauna-unang importante na kailangan natin pag nag-apply tayo. Pangalawa, kailangan may license tayo sa Pilipinas or either student permit, pwede na po yun. Basta marunong kayo mag-drive, kailangan marunong kayo mag-drive, mapa-automatic man or manual. Kasi kadalasan po dito, automatic naman po, medyo madali lang. So, itong mga tips na ibibigay ko po sa inyo, lang to, base lang to sa aking experience bilang lady driver dito sa Qatar. Dati kasi sa Dubai po ako naging lady driver. Wala po akong knowledge mo. Kaya, thank you sa mga amo ko na sa Spanish, sa UAE before na sa akin, nagdala sa akin sa driving school para mag-aral ng pagmamaneho doon. Kaya nakakuha ko ng lisensya doon. Sa awa ng Diyos, napasa ko din yung mga dapat ipasa ng mga test. Kasi mayroon pag nasa na kasi kayo, sasabihin ko na lang po sa susunod na vlog kung na naman ang next pag andito na po kayo. Unahin po natin yung nasa Pilipinas po tayo. Kaya kailangan meron kayong passport, meron kayong license, meron kayong legit na agency. At saka kailangan bago kayo pumunta sa agency, magpa-pre-medical muna kayo para alam nyo po kung may sakit ba kayo or hindi bago kayo pumunta para hindi po kayo gumastos. Kasi ang shoulder lang po ng agency sa accommodation, shoulder nila yun, pagkain. Pero yung mga personal belongings natin, hindi nila hindi nila shoulder yun. Based sa aking experience pero yung pagkain libre yun. Kasi meron minsan tayo na pag andun na tayo sa accommodation, may bibilhin tayong gusto natin, tayo nagagastos nun, hindi na agency. Kasi gusto natin yun, di ba? So, sa pag-a-apply, tsaga-tsaga lang. At saka, kailangan kasi pagdating mo sa Maynila, pag nadala ka na doon ng agency, may may mga requirements pa kasi doon. Yung medical mo. Pag first timer ka, may OWA ka. Magte-training ka ng OWA for 3 days. Kasi kailangan yun, kasi yun, requirements para sa ating POAA. Hindi mapasok yung papers mo sa POAA kahit may visa ka na, kahit may kontrata ka na, kung kulang yung requirements mo from Philippines. Kaya, kailangan natin na kumpletuhin yun para na marilisan tayo ng na matatakan yung papers natin. Tapos, meron pang kailangan mo kumuha ng in situ. Kasi pag lady driver ka or driver ka man, kailangan may driving in situ ka na nakapasa ka sa Pilipinas. Good for 5 years naman yun. So, yun lang, pag nasa Pilipinas ka, yung in situ doon, yung exam, yung road test nyo is manual. Sa awa ng Diyos, hindi ako marunong mag-manual, sa totoo lang po, mga Mari. Hindi talaga ako marunong mag-manual. Automatic lang talaga ang alam ko. Pero dahil sa thank you sa YouTube, doon lang ako nanonood kung yung mga tips or mga tactics kung paano, kasi tatlo siya pag manual ka, tatlo kasi yung kailangan mo apakan. May accelerator, may clutch, at saka yung brake. Sa automatic naman dalawa lang, brake lang at saka accelerator. So yun lang ang pinagkaiba. So sa awa ng Diyos nakapasa din ako. Kaya pagkatapos nun, pag na-kompleto na yung mga papers, ipasok na yun sa ipadala na po dito sa foreign agency para ma-hired kayo ng mga employer na gustong kumuha sa inyo as lady driver. So, yun po. So, itatype ko na lang dito kung ano yung mga kailangan nyo sa Pilipinas
para ma-prepare nyo. Some tips lang to. Ito naman, based lang sa aking experience kasi. Kaya, ano lang, para may knowledge din kayo sa may mga balak mag-apply. At saka mga mare, ang pag-a-abroad, paswerte. So, kailangan, pray lang talaga. Kapit lang sa taas. Yun lang talaga yung power natin. So, good luck sa may gustong mag-apply dito, mapa-DH man or driver na babae. Kaya, abangan sa susunod na vlog ko yung kung ano naman ang pagdating dito. So guys, thank you very much sa pag-watch sa video na to. Some tips lang to sa mga gustong mag-apply dito sa Qatar bilang lady driver. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like and follow, subscribe my YouTube channel. Thank you guys. Bye.